For this vlog, ang pag-uusapan natin ay ang pinaka-safe na pwedeng paglagyan ng pera bukod sa bangko. Alam mo ba na hindi lang sa bangko pwedeng ilagay ang pera? Paano kung mayroong emergency or mayroong system error o kailangan mong i-diversify ang iyong pera? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin kung saan ang pinaka-safe na itago ang pera at paano din ito palalaguin bukod sa bangko. Number 1, pera sa bahay. Safe ba kapag sa bahay mo inilagay ang iyong pera? Ang sagot, oo. Pero may kondisyon. Kailangan huwag mo siyang itago doon sa mabilis makita o mabilis malaman. Halimbawa nito ay kung sa drawer mo lang ilalagay o sa ilalim ng iyong kama. Better na humanap ka ng mga hidden compartment. Tapos ilagay mo siya sa lagayan na kung sakaling magkaroon man ng sunog, hindi kayang sunugin yung bagay na yon. Kung pasukin man ng hayop, or mas maganda, hindi mapapasok ng mga insekto. Hindi mapapasok ng anay, hindi mapapasok ng mga bukbok. Para hindi mangyari sa atin yung nasunog yung pera, diba, itinago ng matagal, nasunog yung pera, or tinago nga ng matagal, pero naluma naman yung pera, or tinago yung pera, nabukbok, inanay, so hindi napakinabangan yung pera. So, ang pinaka-tip dito ay kailangan itago mo siya sa isang spot na safe din yung paglalagyan. Hindi kayang sunugin, o di naman kaya ay hindi mapapasok ng insekto para sirain yung pera. Number 2, hindi mong ilagay ang pera sa iyong negosyo. Ito ay kung sure na lumalago yung pera mo doon. Bakit maganda ilagay doon? Unang-una, yun nga, tutubo ka. Kontrolado mo yung pera. Pwede mo pang i-scale. Pangatlo, pwede mong ibili ng alahas o gold. Dahil alam naman natin na tumataas ang value nun. Year by year, talagang tumataas ang value ng gold. So, pwede mong itago lang muna yon. Tapos, kapag alam mo nang mataas ang value, saka mo ibenta. Yung pera, bukod sa itinago mo sa pamamagitan ng alahas o gold, ay kumita pa after a year, di ba? Number 4, pwede rin sa real estate o property. Dahil over time, talagang tumataas ang value ng lupa. Diba? Kung may extra kang malaking pera at itatago mo lang, mas maganda na ibili mo na ng lupa. So, yung lupang nabili mo, pwede mong parentahan or pwede mong tayuan ng bahay or kahit na simpleng bahay lang, tapos paupahan mo. So, yun, mabilis babalik sa'yo yung pera, magkakaroon ka ng passive income. Dahil doon, yung pera na salit na itinago mo lang, pero nilagay mo sa ganung asset, bumabalik kagad. Bumabalik, tapos magandang pakinabang dahil meron kang passive income. Number 5 is sa mga digital wallet, pwedeng Maya or GCash. So, yun naman talaga yung mga pinakakilala, no, na mga digital wallet na ating ginagamit for daily use. So, pero with caution kasi alam naman natin na dahil nga madali siyang gamitin, madali din ma-scam. Madali rin makuha yung pera doon. Lalo nga kapag meron mga ini-scan or meron tayong napipindot ng mga link, di ba? Nagugulat na lang yung iba na mga naging biktima ay automatic na nababawasan yung kanilang pera. So, yun, yung sa digital wallet, kung ilalagay mo dun yung pera mo or itatago mo dun. So, for temporary lang. Wag pang long term kasi ayun nga, mataas ang risk. Pang-anim, ito ay subukan na po. Kasi na-experience ko na nagtatago ng pera dito and kumita naman talaga yung pera. May time na malaki, may time na maliit. Ito yung ilalagay mo yung pera mo sa no? Sa mga kooperatiba. Kasi kapag meron kang capital share doon sa isang particular na yung pera mo, pwede siyang kumita sa pamamagitan ng dividend, no? Or dividendo. Na yung nahihiram mong pera doon, meron din na porsyento doon na napupunta doon sa savings mo.
So, nagkakaroon ka ng savings, tapos at the same time ay nagkakaroon ka ng dividendo yearly. So, sa dividend naman is, conforme kasi yun kung magkano yung kinita ng co-op nyo. So, sama-sama kayo doon. So, hati-hati yun. Madalas naman yan ay kapag kumita, binibigay sa mga members yung 10% ng kanilang capital share. So, katulad ko, meron akong co-op na sinalihan and napansin ko nga na dumadagdag siya. So, yearly, kasi merong dividend. No? May binibigay na dividendos sa bawat miyembro. Then, number 7, so sa last part na ito, meron talagang tinatawag na golden rule, no? Yung diversification. So, ibig sabihin nun, ang ginagawa talaga nila para hindi naman talaga totally safe, pero mataas ang tsansa na safe yung pera sa pamamagitan ng diversify, yung paghahati-hati ng pera. Pwede mong itago yung pera sa bahay, pero for emergency fund lang. Sabihin, hati-hatiin mo siya. So, pwede sa bahay, 30% sa bahay, ang 20% or 30% sa negosyo, yung isang 30% naman is sa bangko, tapos yung 10% naman para lang sa digital wallet. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, pwede niyo pong i-like, subscribe, at i-share nyo na rin. At i-comment below nyo dyan kung saan nyo itinatago ang pera para safe.